Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na rumaragasa ang matinding kapangyarihan sa paligid, habang walang tigil ang pag-atake ni Merong. Ngunit sa halip na tuluyang mabasag ang hadlang sa kanyang harapan, may ibang presensya ang biglang sumulpot. Isang napakalaking nilalang ang unti-unting lumitaw, isang dambuhalang oso na may nagliliyab na pulang mata, na tila nagbabantay sa lugar na iyon. Sa harap nito, napilitang huminto si Merong at agad na napansin na hindi ito basta-bastang kalaban. At sa itaas ng napakalaking puno, may isang lalaking nakaupo, kalma, tila walang pakialam sa nangyayari sa ibaba. Agad napansin ni Merong ang presensya nito at galit na tinanong kung sino ito. Sa halip na magpakilala, malamig na sinabi ng lalaki na hindi mahalaga kung saan galing ang mapa, dahil ang Black Abyss ay hindi basta napapasok. Hindi ito para sa kahit sino, kaya mas mabuting umatras na sila habang may oras pa. Sa isang iglap nagpakawala ng malakas na sword slash si Merong, hindi iyon katanggap-tanggap. Sa kanyang mata, walang sino man ang may karapatang magdikta sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, nanatiling kalmado ang misteryosong lalaki, at tila hindi man lang naapektuhan ng pag-atake. Bago pa makalapit ang sword slash, agad siyang nagsummon ng Ancient Frog para salagin ang atake ni Merong. Nagulat si Merong nang mapagtanto niya na summoner din ang lalaking nasa harap niya. Hindi napigilan ng lalaki na magtanong kung may iba pa palang katulad nila, at idinagdag pa niya kung alam nito kung nasaan ang iba. Ngunit sa halip na direktang sumagot, ibinalik ni Merong ang tanong kung sino ba talaga siya. Ipinaliwanag din niya na ang summoner class ay nawala 1000 taon na ang nakalipas. Ang misteryosong lalaki ay ngumiti lamang at sinabing isa lang siyang palaboy na napadaan, na tila walang pakialam sa malaking kaguluhan na nagaganap. Sa isang iglap, napatingin siya sa itaas nang maramdaman ang presensya ng isa pa niyang summon, isang lumilipad na paniki. At marahang damapo ito sa kanyang balikat at bahagya siyang nagulat sa balitang dala nito. Agad siyang napalingon at nagtataka kung paano nagawang makapasok ng iba sa ikalawang palapag, gayong siya mismo ang nagselyo ng daan. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang kasama na bumalik at suriin ang paligid. Sa gitna ng umiikot na pula at lilang aura, malakas niyang binigkas ang isang mahiwagang salita, reverse summon. Sa isang kisap mata, nawala siya na parang bula. Sa isang iglap, biglang kumawala ang liwanag mula sa palakang isinuman ng misteryosong lalaki. Agad namang naglaho ang presensya nito sa umiikot na aura. Naiwan si Merong na nakatitig sa kawalan, habang bumubulong sa sarili, sino ba talaga ang lalaking iyon? Sa loob ng Black Abyss ay isang tahimik na dalampasigan, napapalibutan ng malawak na dagat at kalmadong kalangitan. Sa kabilang panig, nagtipon ang grupo ni Lin Tianhao, halatang naguguluhan sa biglaang pagbabago ng lugar. Hindi nila maintindihan kung paano ito konektado sa swamp, o kung nasaan na sila ngayon. Dahil dito, agad niyang inutusan ang 3 Shadow Army na maghiwa-hiwalay muna upang mag-scout para malaman anong meron sa isla. Ngunit kahit simpleng paghahanap lamang sa ikalawang palapag ng Black Abyss, naguluhan siya kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Habang nagpapahinga sandali ang grupo, biglang nagsalita ang slime at sinabi na may nararamdaman itong malakas na presensya sa malapit. Agad naman itong kinumpirma ng unicorn, na tila pareho silang may napansin na kakaiba. Ngunit para kay Lin Tianhao, wala pa rin siyang makita. Ilang sandali lamang, biglang nagsimulang manginig ang buong paligid. Napalingon si Lin Tianhao, halatang naguguluhan sa biglaang pagyanig, at agad na napaisip kung isang lindol ba ang nangyayari. Habang yumayanig ang lupa, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, ito ang summoner aura, ang aming master ay nagbalik na. Napatingin sa sarili ang bida, tila naguguluhan sa nangyayari kung siya ba ang tinutukoy nilang master. Tinanong pa niya kung sino ba sila. Lalo pang lumakas ang pagyanig, at nagsimulang gumalaw ang mismong isla. Sa gitna ng pagkagulat, napatingin sila sa dagat, at doon nila nakita ang katotohanan. Ang lupang kanilang kinatatayuan ay hindi pala isang isla, kundi isang napakalaking nilalang na unti-unting umaangat mula sa kailaliman. Isang dambuhalang balyena ang nagpakita ng sarili, at ang buong isla ay bahagi lamang ng katawan nito. Sa gulat na paatras si Lin Tianhao habang pilit inuunawa ang nangyayari, paano naging ganoon kalaki ang isang balyena. Biglang lumitaw ang isang impormasyon, isang pangalan na hindi nila inaasahan. Wave Breaker Whale,
Ngunit ang antas, klase, at kakayahan nito ay nananatiling hindi matukoy. Dahil dito, lalo pang naguluhan si Lin Tianhao, at napaisip kung isa ba itong ancient divine beast. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, biglang nagsalita ang dambuhalang balyina, at tinawag siyang master. Sa sandaling iyon, tuluyang napatigil si Lin Tianhao, hindi makapaniwala sa narinig, habang pilit inaalala kung may koneksyon ba siya sa nilalang na ito. Agad tumanggi si Lin Tianhao, sinasabing nagkakamali ang balyina at hindi siya ang master na hinahanap nito, habang nananatiling alerto ang kanyang mga kasama sa tabi niya. Mabilis namang sumagot ang balyina, at iginiit na ang aura ni Lin Tianhao ay kapareho ng kanyang tunay na master, isang bagay na hindi maaaring magkamali. Dahil dito, lalo pang naging magulo ang sitwasyon, habang pilit inuunawa ni Lin Tianhao ang koneksyon na hindi niya maalala. Sa isang iglap, naging malamig ang boses nito, kung hindi siya ang tunay na master, kung gayon, isa lamang siyang manlilinlang. At para sa mga tulad niya, iisa lang ang nararapat na kapalaran, ang mawala. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.